Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 506 hanggang 13. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa loob ng bulwagan ng Iron Blood Religion, dahan-daang binuksan ni Francis ang kanyang mga mata habang nakaupo siya sa trono. Sinabi ni Sanfeng kay Francis, Deputy Patriarch, kadalasan kailangan mong magdaos ng pulong kahit isang beses sa isang buwan para malaman kung anong mahahalagang isyu ang mayroon. Pagkatapos ay kailangan mong gumawa ng mga desisyon. Nakakunot ang mga kilay ni Francis habang hinihimas ang kanyang noo. Sa nakalipas na buwan, siya ay nasa pag-iisa o nagtitipon ng mga mapagkukunan. Nakilahok din siya sa paglilinis ng Scarlet Moon Demonic Religion, ngunit pagdating niya, ang mga mahihina na lang ang natira kaya naman siya ay nanlumo. Magsimula na tayo. Lumipat ang tingin ni Francis sa gitna at itaas ng mga echelon sa loob ng bulwagan. Kahit na ang aura ng kanyang mental energy ay hindi sinasadyang ilabas, sapat pa rin iyon para maging hindi mapalagay ang true human ranks at true mystic ranks. Ang kaluluwa ni Francis ay maihahambing sa isang sovereign, at ang kanyang mental energy level ay mas malakas pa kaysa kay Timor. Nakakakilabot. Yung titig lang niya mag-isa halos bumasag sa isip ko. Mukhang mas malakas pa ang presyon ng enerhiya ng isip ng bagong Deputy Patriarch na ito kaysa kay Deputy Patriarch Timor. Naramdaman ng middle at upper echelons na nanginginig ang kanilang mga puso habang ang mga tingin ni Francis ay tumama sa kanila. Narinig na nila ang kwento ng bagong Deputy Patriarch na ito. Pagtakas sa Flooding Lake City, pagkidnap kay Empress Queen, pagwawalis sa Thousand Water Area, pagiging napakalaki ng prodigy sa Sacred True Dragon Gathering. At kahit na pagpatay sa Chainsword Palace Master at kumpanya. Wala ni isa mang junior ang nagkaroon ng labis na kaluwalhatian at katanyagan sa kanilang pangalan. Sa buong Great Canopy Country, si Francis ay isa ng makapangyarihang figure. Ano, walang masabi. Mahusay. Malapit na akong maglakbay. Ngumiti si Francis at tumayo para umalis habang nakatingin sa natarantang grupo. Wala nang masyadong oras bago ang tea party. Gusto pa rin ni Francis na makita ang pinakamalakas na I-bloodline sa kontinente. Deputy Patriarch, mangyaring tumigil. May mga bagay akong i-report. Agad na tumawag ang mga miyembro ng upper echelon. Nagkatinginan sina Sanfeng at Darcy na may kakaibang ekspresyon. Tila hindi makapaghintay na umalis si Francis. Deputy Patriarch Hanford, ang dahilan kung bakit nabigo ang aming misyon na paksay ng Scarlet Moon Demonic Religion ay dahil may mga especially iya sa itaas na echelon ng Iron Blood Religion. Isang true mystic rank protector ang yumuko at nagsabi. Mga especially iya. Nang marinig ito, nagulo ang bulwagan. Noong natalo ang Scarlet Moon Demonic Religion, marami sa kanilang puwersa ang nahati at sumapi sa hindi mabilang na iba pang puwersa. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Nalaman niyang malaki ang posibilidad. Nakilahok siya sa huling misyon ng pagpuksa, ngunit naroon lamang ang mga matanda at nasugatan sa kuta. Parehong nagkaroon ng problema ang Cloud Area at ang Canopy Great Country, ngunit nilinis na ni Francis ang Cloud Area. Sa kabilang banda, ang Canopy Great Country ay masyadong malaki. Ito ay 12-dosenang beses na mas malaki kaysa sa Cloud Area at ito ay napuno ng hindi mabilang na puwersa. Walang sinabi si Francis habang tinatalakay ng lahat ang mga especially iya. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay nagradiated ng isang mahiwagang kapangyarihan na nagpaparamdam sa sinumang tumingin siya na parang nakita sila. 1, 2, 3. Isang malamig na layunin ang lumitaw sa mukha ni Francis. Hindi lang siya nagkaroon ng God's spiritual eye, mayroon din siyang malalim na mental energy techniques, pati na rin ang division leader sa kanyang 10,000 Ghost Pearl. Naalala ni Francis ang mga tila kainahinala. Iwanan mo ito hanggang mamaya. Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay at hinayaan ang issue. Ang iba pang mga problema ay ipinakita kay Francis. Ang Purple Leaf Chapter Leader ay tumatanda na at nagpas siyang magretiro. Kulang na lang tayo bilang chapter leader. Maaaring pumili ang Deputy Patriarch kung sino ang ipapadala bilang kapalit. Isang Vice Chapter Leader ang nagulat na may excited na tingin.
Wala nang pinuno ang Qin Sword Palace at sinubukan ng relihiyon na kainin ang ilan sa kanilang teritoryo, ngunit pinigilan kami ng mga imperial at ng pamilyang Lane. Bumantong hininga ang isang matandang chapter leader. Bagamat nabubuhay pa ang Qin Sword Palace, halos patay na sila. Sa pagbagsak ng unang elder ng pamilyang Lane, ang Iron Blood Religion ay naging kapangyarihan na pumaibabaw sa lahat. Iminumungkahi ng subordinate na ito na pauksain natin ang imperyo at lumikha ng sarili nating bansa. Linisan ng mga kalaban na puwersa. Bumuo ng sarili nating kaharian. Maraming ambisyosong miyembro ng upper echelon ang sumuporta. Ang nagpasimula ng tawag na ito ay isang matandang elder mula sa pangunahing punong tanggapan na ang cultivation ay umabot na sa huling yugto ng True Mystic rank. Bumuo ng sarili nating kaharian. Hindi gaanong mahirap gawin iyon, ngunit ang pinakamalaking panganib ay ang Scarlet Moon Demonic Religion pa rin. Malamig na ngumisi si Francis at tinitigan ang ambisyosong elder. Agad na sinundan ng tingin ng mga tao. Ito. Gusto lang ng subordinate na ito na ang Iron Blood Religion ay mabilis na mamuno sa dakilang bansa at maging isang one-star force. Agad na pinawisan ng malamig ang matandang elder. Ibaba mo siya. Walang emosyong utos ni Francis. Sa sandaling sinabi niya iyon, sina Sanfeng at Darcy ay idiniin ang elder sa lupa. Maraming mga eksperto na naruroon ang nagulat at hindi alam kung ano ang nangyayari. Deputy Patriarch Hanford, kahit na isa kang Deputy Patriarch, hindi mo ito magagawa sa akin. Paano magiging handang maglingkod sa iyo ang sinuman? Ang elder ay hindi nang ahas na lumaban, sa halip ay sinubukang makipagtalo para sa kanyang kawalang kasalanan. How dare you keep on talking? Now that the demonic religions revived, ano ang intensyon mo sa pagsisikap na pukawin ang isang digmaan sa loob ng dakilang bansa? Ang God Spiritual Eye ni Francis ay nagpadala ng isang sinag ng mental na enerhiya na bumagsak sa depensa ng elder at ang kanyang mga salita ay nagsimulang magbunyag ng ilang bagay. Naunawaan naman ng upper echelon. Sino ang higit na makikinabang kung magkakaroon ng panloob na digmaan sa Canopy Great Country? Ito ay malinaw na ang Scarlet Moon Demonic Religion. Hindi man lang kinailangan ni Francis na gamitin ang kanyang Eye of the Heart para ipakita sa elder ang kanyang pagkakakilanlan. Sa isang iglap lang, may natuklasan si Francis na isang especially iya. Nadama ng kasalukuyang nasa itaas na antas na nanlamig ang kanilang mga puso. Malinaw, sigurado si Francis, dahil ang lalaking ito ay isa sa mga sospek na nakilala niya kanina. Makalipas ang isang oras, nabahala ang mga tao sa loob ng bulwagan. Sunod-sunod na especially iya ang hinailan ni Francis. Siyempre, hindi lahat sila ay mula sa Scarlet Moon Demonic Religion. Mahigit kalahati sa kanila ay mula sa mga imperial. Pagkalipas ng ilang araw, ang pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood Religion ay napuno ng takot habang ang mga especially iya ay natanggal sa kaliwa at kanan. Ang lahat ng ito ay dahil sa bagong Deputy Patriarch. Sakop ng kanyang katanyagan ang buong punong tanggapan. Sa loob lamang ng ilang araw, mahigit 100 miyembro ng middle at upper echelon ang pinugutan ng ulo. Ito ay ikinagulat ng lahat, ngunit kasabay nito, ginawa nitong igalang at takot ang lahat sa kanya. Sa isang kisap mata, mahigit kalahating buwan ng kontrolado ni Francis ang relihiyon at nalinis na ang buong punong tanggapan. Bumalik si Timur isang araw at nalaman niyang mas matalas ang aura ng pagpatay kaysa dati. Matapos malaman ang nangyari, napuno ng paghanga ang mukha niya. Ang mga aksyon ni Francis ay naglabas ng lason mula sa Iron Blood Religion, na 10 beses na mas mahalaga kaysa sa pagpatay sa kaaway. Sa parehong gabi, nagkita sina Francis at Timur sa isang lihim na gusali. Mahaba ang paglalakbay ko, kaya kailangan mong kontrolin ang relihiyon. Sabi ni Francis. Gumaan ang pakiramdam niya ngayong nakabalik na si Timur. Bagamat nakikita niya ang sinumang may mababang cultivation kaysa sa kanyang sarili gamit ang espiritual na mata ng Diyos, hindi ito ang landas na gusto niyang tahakin. Oh, pupunta ka sa tea party, tama? Tanong ni Timur. Kung tutusin, matagal na siyang lumahok sa Sacred True Dragon Gathering, ngunit ang kanyang ranking ay hindi kasing taas ng kay Francis. Tumango si Francis. Gusto niyang makita ang mga improvement ng ibang mga henyo, at medyo interesado siya sa Three-Eyed Saint.
Sa mga juniors, malamang si Trevor lang ang makakapagbanta sa iyo. Gayunpaman, kailangan mong mag-ingat sa Three-Eyed Saint. Nagbabala si Timor. Oh, Three-Eyed Saint. Nagpakita si Francis ng isang interesadong hitsura. Nauna ang Three-Eyed Saint 2 beses bago si Trevor at 50-something years old na siya, kaya hindi na siya junior. Higit pa rito, sumali siya sa Three Saints pala sa pamamagitan ng rekomendasyon ng Sacred Alliance ilang taon na ang nakalipas at na-promote na siya bilang enforcer. Sabi ni Timor. Palasyo ng Tatlong Santo. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Francis. Hindi niya akalain na ang Three-Eyed Saint ay miyembro ng Three Saints Palace, isang two-star sect, at naging enforcer na rin. Ang kanyang Three-Eyed Divine Light daw ay hindi masisira at ito ang pinakamalakas na eye bloodline sa kontinente. Malamang nahahamunin kanya kahit na may agwat sa edad. Iyon ay dahil sila ni Goddess Wendy ay tila kasal. Lumitaw ang pag-aalala sa mga mata ni Timor. Ang posibilidad na manalo si Francis laban kay Trevor ay 50 hanggang 50. Gayunpaman, ang Three-Eyed Saint ay mula sa nakaraang henerasyon at siya ay mula sa isang two-star sect. Kaya ganyan. Ang Three-Eyed Saint at Goddess Wendy ay kasal na. Natigilan si Francis. Pagkatapos ay sinabi ni Timor kay Francis ang kakayahan ng linya ng dugo ng Three-Eyed Saint. Binigyang pansin ni Francis. Salamat, kapatid na Timor, ngunit kahit na walang ginagawa ang tatlong matang santo, binalak ko pa rin siyang hamanin. Ang mga salita ni Francis ay naglalaman ng kumpiyansa. Sa isang malayong lugar ng yelo, isang lalaki at babae ang magkatabing naglakad patungo sa isang napakagandang gusali. Na ang eye bloodline ni Francis ay dalubhasa sa mental energy, eye flash, at coldness. Buod ni Goddess Wendy. Sa tabi niya ay isang batang gininto ang buhok na may malamig na ekspresyon. May nakasarang third eye sa kanyang noo. Sister Wendy, relax. Ang aking eye bloodline ay nagising na sa ikatlong yugto at kayang talunin ang halos lahat ng eye bloodline sa ilalim ng Origin Core Realm. 507. Makalipas ang ilang araw, ilang mga batang figure ang nakatayo sa isang bakanteng field sa loob ng pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood Religion. Wala pa rin si Francis. Hanggang kailan tayo maghihintay? Naka-cross-arm ang isang binata na maraming kulay ang damit na parang gangster. OG. Mayroon kang lakas ng loob na kumilos ng walang pakundangan sa teritoryo ng Iron Blood Religion. Malamig na sabi ni Sanfeng. Umirap si OG, ngunit nawala ang kanyang naiinip na ekspresyon. Sa tabi ni OG, mayroong 2 kabataan. Ang isa ay nakasuot ng gintong damit habang ang isa ay nakasuot ng panlaban. Ang tatlong ito ay mga True Dragon henyo sa loob ng Canopy Great Country na nagtipon upang pumunta sa True Dragon Tea Party. Ang dalawa sa tabi ni OG ay sina Prinsipe Jin at Yunji. Hindi inaasahang maganda ang performance ng Canopy Great Country. Ang dami ng True Dragon henyo na mayroon ito ay unang nirerango sa mga dakilang bansa. Ang Iron Blood Religion lamang ay mayroong 3 True Dragon henyo, Francis, Sanfeng, at Darcy. Sanfeng, wala nang masyadong oras bago magsimula ang tea party. Kung hindi dahil kay Francis, aalis na sana tayo 1 buwan na ang nakalipas. Hindi napigilan ni Prince Jin ang mapaungol. Ang dahilan kung bakit nila hinintay si Francis ay hindi lamang dahil siya ang numero 1 henyo sa dakilang bansa, ito rin ay dahil siya ay isang napakalaki na prodigy. Kung kasama nila si Francis, maaari silang makatanggap ng espesyal na pagtrato. Sa madaling salita, si Francis ang pinuno ng dakilang bansa at maging ang buong Northern Continent. Sinabi ni Deputy Patriarch Hanford na aalis tayo ngayon. Tiwalang sabi ni Sanfeng. Sa sandaling iyon, lumitaw ang tunog ng paglipad. Malapit nang dumating ang Deputy Patriarch. Isang babaeng nakapink ang lumapag na nakangiti. Si Darcy iyon. Sa sandaling natapos ang kanyang mga salita, isang bahagyang nakakamanhid na sensasyon ang dumaan sa field, at isang asul na buhok na kabataan ang dumaong halos kasabay ni Darcy. Francis. Ang gulat ay dumaan sa mga mata ni Prince Jin at Yunji. Ni hindi nila nakita kung paano lumitaw si Francis. Ito ay tiyak na si Darcy ay umalis ng medyo matagal bago si Francis, ngunit siya ay lumapag sa parehong oras. Nandito na lahat. Tara na. Malutong na sabi ni Francis.
Aalis tayo ng ganun-ganun lang. Tumitig ang mga mata ni OG kay Francis at, bagamat puno sila ng pag-iingat, nagkaroon ng surge of battle intent. Ngumiti si Sanfeng, Deputy Patriarch, umaasa kaming bibigyan mo kami ng 1 o 2 pointer para hindi namin mapahiya ang sarili namin sa tea party. Oo naman. Hindi tumanggi si Francis. Isa iyon sa intensyon ng pagkikita nila rito. Napatingin si Francis kay OG, Prince Jin, at Yoonji. Lahat sila ay umabot na sa early stage na True Mystic Rank, at si Prince Jin ay papalapit na sa late stage na True Mystic Rank. Kamakailan lamang ay nakapasok si Sanfeng sa True Mystic Rank, at si Darcy ay nasa tuktok pa rin ng True Human Rank. Kung ikukumpara sa kung ano sila sa panahon ng Sacred True Dragon Gathering, lahat ay nakagawa ng malalaking improvement. Karapat-dapat sila sa titulong True Dragon Genius. Nagsimula na ang sparring session. Ang unang dumating ay si OG, na pinandilatan ng mata si Sanfeng na para bang naalala niya ang isinigaw ng huli sa kanya kanina. Si Sanfeng ay hindi natakot. Katatapos lang niyang makapasok sa True Mystic Rank at ang kanyang teknik ay umabot na sa ibang level, dahilan upang tumaas ang kanyang kumpiyansa. Hindi nagtagal, 2 figure ang nag-intertwine sa field habang si Francis ay nanunood ng may interes. Gayunpaman, ang bilis kung saan napagpasyahan ang nanalo ay mas mabilis kaysa sa naisip. Sky 8 Divine Luo. Napaungol si OG habang ang kanyang balat ay naging bato at nagbigay ng singsing na ginto. Ang kanyang kamao ay tila kaya nitong yugan ang lupa at bumasag sa mga bundok ng may ganap na kapangyarihan. Ang hangarin mula sa kamaong ito lamang ay halos umubo ng dugo si Sanfeng. Bam! Ang husay ni Sanfeng ay nailabas pa lamang nang siya ay pinalipad ng isang kamao mula kay OG. Sanfeng. Hindi makapaniwalang bulalas ni Darcy habang tumulong kay Sanfeng. Isang suntok lang ay hindi na makatayo si Sanfeng. Napagpasyahan ito sa isang hakbang. Hindi man lang magka-level ang dalawa. Pagkatapos na pumasok sa mana, ang bloodline ni OG ay lalong nagising, at ang kanyang bilis ng paglaki ay marahil ang pinakamabilis sa kanila. Nagkontrata ang mga mag-aaral ni Francis. Hindi niya akalain na ganoon kalakas si OG. Si Sanfeng ay nawala ng patas. Talagang dinurog siya ni OG at, bagamat nasa early stage pa lang siya na True Mystic Rank, hindi siya nalalayo sa level ng 5 overwhelming prodigy sa panahon ng Sacred True Dragon Gathering. Hindi nagulat sina Prince Jin at Yoonji. Natalo kami sa brat na ito sa huling kalahating taon. Malungkot na sabi ni Prince Jin at naintindihan ni Francis. Bago bumalik si Francis, si OG ang numero 1 henyo. Pagkatapos noon, nagpakita sina Prince Jin at Yoonji ng isang kamangha-manghang labanan. Pagkatapos ng 12 ng mga galaw, ang Tian at Yun fusion bloodline ni Yoonji ay pinakawalan at ang kanyang blade intent ay tinalo si Prinsipe Jin. Yoonji, hindi ko akalain na mag-i-improve ka rin. Medyo bitter si Prince Jin. Siya ang dating numero 1 henyo at, ilang buwan lang ang nakalipas, magkaparehas ang dalawa, ngunit ngayon ay nagkaroon ng kalamangan si Yoonji. Tumango si Francis. May potensyal si Yoonji. Mayroon siyang bloodline, naiintindihan niya ang blade intent, at ang kanyang battle power ay kabilang sa pinakamataas para sa mga nasa ilalim ng True Lord rank. Matapos manalo si Yoonji, lumakas ang kanyang hangarin sa labanan at hinamon niya si OG. Tumawa si OG. Gumagawa siya ng mga bitek sa lupa sa bawat kamao. Walang gaanong kasanayan, ganap na kapangyarihan lamang. 10 galaw mamaya. Dang! Pinalipad si Yoonji gamit ang kanyang espada. Masyadong malakas ang katawan ni OG. Kaya niyang talunin ang karamihan sa True Mystic Rank sa kanyang katawan lamang. Sa sandaling ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo, ang kanyang opensa at depensa ay tataas ng husto, na lumalampas sa puwang sa paglilinang. Woo! Tinamaan ni OG ang kanyang mga kamao sa kanyang dibdib habang naglalabas siya ng nangingibabaw na aura, na naging sanhi ng pagkabigla ng mga kalapit na eksperto ng Iron Blood Religion. Siya ay malamang na walang kapantay sa ilalim ng True Lord rank. Sa mga tuntunin ng depensa, hindi siya mas mahina kaysa kay Dexter mula noon, ngunit mas maganda ang kanyang opensa. Tinalo ni OG ang lahat ng kalahok. Okay, let's go. Binuod ni Francis ang mga kalamangan at kahinaan ng kanilang mga laban at naghanda na umalis.
Sina Yunji at Prinsipe Jin ay parehong nakakuha ng kaunting pag-unawa pagkatapos ng pagsusuri. Francis, hindi pa rin kita nakakalaban. Sabi ni Oji habang hinaharangan niya si Francis. Natigilan ang lahat. Oji, naglakas loob kang hamanin ang Deputy Patriarch. Kahit ang True Lord ranks ay hindi niya katapat. Umiling si Sanfeng at ngumiti. Malinaw na hindi siya susuko ng pagkakataong kutsain si Oji, at marami sa mga manunood ang tumawa. Alam nila ang pangalan ni Francis. Natalo na niya ang ilang True Lord ranks at napatay pa niya ang Chin Sword Palace Master. Bagamat malakas si Oji, tiyak na hindi siya ang kalaban ni Francis. Siyempre, si Prince Jin, Yunji, at ang kumpanya ay bahagyang umaasa. Baka masubukan ni Oji ang lakas ni Francis. Gayunpaman, magre-resulta lamang ito sa kanilang pagkabigo. Simulan. Bahagyang ngumiti si Francis at hindi tumanggi. Sky 8 Divine Luo. Agad na ginamit ni Oji ang kanyang bloodline power ng walang pag-aalinlangan at sumuntok na naging sanhi ng pagyanig ng lupa. Kahit na ang normal na True Lord ranks ay makakaramdam ng kaunting pressure dahil sa pagkakaiba sa pisikal na lakas. Boom! Isang malawak na bangin ang lumitaw, na umaabot ng 100 taon dahil sa kamao ni Oji. Lumabo ang mga mata ng mga nanunood. Nang muli nilang mahanap si Francis, tapos na ang labanan. Arg! Si Oji ay itinaas sa hangin at iniindayog niya ang kanyang mga braso. Gusto niyang kumawala, ngunit isang patong ng kidlat ang humahadlang sa kanya, dahilan para mapasigaw siya. Nagulat ang mga nanunood. Nagkatinginan sina Yunji at Prinsipe Jin ng may gulat. Malinaw na ang lakas ni Francis ay umabot sa isang antas kung saan hindi nila ito matukoy. Okay, let's go. Binitawan ni Francis ang mga paa ni Oji sa hangin. Flop! Nahulog si Oji, na lumikha ng hugis lalaking butas sa lupa. Kahit na ang normal na True Spirit Realms ay malamang na magsisimulang Damyugo mula sa ganoong bagay, walang nag-aalala sa kanya. Sa parehong araw, isang kabuoang 6 na True Dragon Henyo ang umalis ng magkasama mula sa pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood Religion. Ang grupo ay lahat ay may mga bihirang lumilipad na hayop na lumipad ng napakabilis patungo sa gitnang kontinente. Lahat sila ay gumawa ng malalaking pagpapabuti, kaya hindi sila natakot sa anumang mga panganib sa paglalakbay. Higit pa rito, mayroon silang Francis. Wala sa kanila ang dapat ipag-alala. Pagkalipas ng 2 buwan, sa wakas ay dumating ang grupo ng 6 sa gitnang kontinente. Kinakalkula ni Francis na ang distansya sa pagitan ng Cloud Area at ng Canopy Great Country ay hindi mas malaki kaysa sa distansya sa pagitan ng Canopy Great Country at Middle Continent. Ito ay dahil ang gitnang kontinente ay malapit sa bawat iba pang bahagi ng kontinente, kaya ito ang pinakamagandang lugar upang idaos ang Tea Party. Narinig ko na ang Middle Continent ang pinakamalakas at may pinakamaraming henyo. Halimbawa, ang Three-Eyed Saint at Trevor ay parehong nagmula sa Middle Continent. Sabi ni Sanfeng. Bagamat lahat sila ay lumahok sa Sacred True Dragon Gathering, hindi pa sila gaanong nakapunta sa Middle Continent. Darating kami pagkatapos tumawid sa isa pang 3 o 4 na malalakas na bansa. Inilabas ni Prinsipe Jin ang mapa at ang 6 ay nag-flash sa kalangitan. Shua! Shua! 2 malabong madilim na figure ang lumitaw sa isang mabangis na kagubatan ilang daang milya ang layo. Ang isa ay babaeng nakaitim habang ang isa naman ay matangkad na nakasuot ng itim na korona. Elder, iilan lang silang brats, at ang pinakamalakas ay nasa early stage na True Lord rank. Bakit kailangan mo silang personal na ituloy? Maari ko silang hulihin o patayin ngayon din. Magalang na sabi ng babaeng nakaitim. Ang mga brats na ito ay may aura ng Scarlet Moon Division Leader Token at parang kara-rating lang sa Middle Continent. Ginamit na ng Sacred Alliance ang mga token na ito noon para tambangan ang ating mga eksperto. Huwag kang padalos-dalos. 508. Sa himpapawid sa itaas ng batis sa hilagang bahagi ng gitnang kontinente, ang 6 na mula sa Canopy Great Country ay nakaupo sa kanilang lumilipad na kabayo habang sila ay patungo sa kanilang destinasyon. Si Francis ay tahimik na naglilinang sa halos lahat ng oras. Mula nang bumalik siya mula sa Purple Saint Ruins, naiintindihan na niya ang mga mana ng Wind Lightning Stone Tablet at ng Ice Imperial Spear.
Ang una ay ang kanyang cultivation technique habang ang huli ay nakatulong sa kanyang bloodline power. Pangunahing nakatuon si Francis sa Wind Lightning Stone tablet dahil mas kumpleto ito. Hindi gaanong mga pamana ang maihahambing sa bilis ng Wind Lightning Emperor. Malabo at hindi kumpleto ang impormasyon ng Ice Imperial Spear, kaya pangunahing nakatuon siya sa kung paano gamitin ang Earth grade na sandata na ito. Ang lakas ng hangin at kidlat ni Francis ay may malabong purple na aura na pumalit sa halos 120 ng kulay Asher. Kahit na may maliit na halaga, si Francis ay tuwang-tuwa, dahil ang ibig sabihin nito ay patungo na siya sa susunod na antas ang kulay lila na hangin at kidlat. Ayon sa impormasyon sa loob ng inheritance, ang purple na kulay ay naglalaman ng layunin ng pagkasira, na nagiging sanhi ng pinsalang output na tumaas sa isang ganap na bagong antas. Sino mang nasaktan nito ay mahihirapang makabawi. Alam ni Francis na ang lakas sa bawat antas ay maaaring mag-iba ng ilang dosenang beses. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa kanyang isipan sa pamamagitan ng Dark Heart Seed, Guro, makakahanap tayo ng mas maraming mapagkukunan pagkatapos makapasok sa gitnang kontinente. Natapos ko ng pinuhin ang 3 True Lord rank Ghost Corpses. Sa totoo lang, ang Tea Party ay isa lamang sa mga dahilan kung bakit dumating si Francis sa Middle Continent. Ang gitnang kontinente ay may mas maraming mapagkukunan na maaaring makatulong sa kanyang paglilinang at sa kanyang planong 100 Corps. Kung ang lakas ni Francis ay magpapatuloy ng isang hakbang, at kung ang kanyang 100 Corps plan ay makumplito sa ibabaw nito, walang anumang puwersa na hindi matatakot sa kanya. Leader ng Skeletal Division. Biglang naging malamig ang boses ni Francis nang tumunog ito sa puso ng Skeletal Division Leader sa pamamagitan ng Dark Heart Seed. Ang Skeletal Division Leader ay si Ninok. Nakaramdam ito ng mapanganib na sensasyon sa kanyang kaluluwa. Kailangan lang ni Francis ng isang pag-iisip para patayin ito. Francis, ikaw. Nanlamig ang katawan ng Skeletal Division Leader sa takot. Ang Skeletal Division Leader at ang soul power ni Francis at ang pangunawa sa Tao of the Soul ay hindi gaanong naiiba, ngunit si Francis ay nagtanim ng Dark Heart Seed sa kaibuturan ng kaluluwa ng Skeletal Division Leader, na ginawa ito upang ang huli ay hindi makalaban. Mukhang may nasubaybayan kami, at maaaring nauugnay ito sa isang partikular na aura na nagmumula sa iyo. Walang emosyong sabi ni Francis. Sinimulan ng espiritual na mata ng kanyang Diyos na siyasatin ang Skeletal Division Leader sa loob ng 10,000 Ghost Pearl. Masyadong komplikado ang mga aura sa Skeletal Division Leader kaya hindi na sila pinansin ni Francis noon, ngunit pagkatapos na makapasok sa Middle Continent, ang kanyang God Spiritual ay nakakaramdam ng isang bagay na mapanganib. Nang marinig ito, natahimik ang Skeletal Division Leader habang ang apoy sa mga mata nito ay tumalon. Maaari mong piliin na huwag sumagot. Hindi ko iniisip na isuko ang isang hindi tapat na alipin. Casual na sabi ni Francis. Bagamat ang Skeletal Division Leader ay lubhang kapaki-pakinabang at maaaring makabawi pabalik sa Origin Core Realm sa loob ng 1 taon o 2, pipiliin ni Francis ang kanyang sariling buhay kaysa dito. Baka ito ang Scarlet Moon Division Leader Token. Iniabot ng Skeletal Division Leader ang isang transparent na Blood Scarlet Token. Ang token ay tila walang timbang, na lumalaban sa mga batas ng pisika habang ito ay lumulutang sa 10,000 Ghost Pearl. Talagang kakaiba ito. Naramdaman ni Francis ang isang nakatagong aura mula sa token na konektado sa aura ng Skeletal Division Leader. Kung hindi niya ito pinansin, hindi niya ito mararamdaman. Bumantong hininga ang Skeletal Division Leader, ang iyong pandama ay mas malakas kaysa sa naisip ko. Ang Scarlet Moon Division Leader Token na ito ay ginawa gamit ang aking aura at ilang mga espesyal na materyales mula sa labas ng mundo. Kahit sinong makakadama nito ay nasa antas man lamang ng isang Division Leader. Scarlet Moon Division Leader Token. Huminga ng malamig si Francis habang nakikinig. Nangangahulugan ito na ang taong sumusubaybay sa kanya ay isang Division Leader, o marahil ay mas malakas pa. Ang Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch mismo ay maaaring nasa malapit at maaaring naramdaman ang pagkakaroon ng Scarlet Moon Division Leader Token. Siyempre, maaaring ibukod ni Francis ang Patriarch. Kung ang Patriarch ang nakabantay sa kanya, umatake na siya.
Walang dapat pag-iingatan ng Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch. Nangangahulugan ito na ang taong nakakulong sa kanya ay hindi magiging mas malakas kaysa sa Skeletal Division Leader. Sa pinakamasama, ito ay magiging isang nagpapagaling na soberano. Ngunit nagtatago ka sa 10,000 Ghost Pearl at nahiwalay sa labas. Paano nila naramdaman ang anumang bagay? Tanong ni Francis. Hindi siya naniniwala na may lalabas ng Skeletal Division Leader ang aura nito mula sa loob ng 10,000 Ghost Pearl hanggang sa labas ng mundo. Ang Scarlet Moon Division Leader token ay bahagi ko at, dahil nakikipag-ugnayan ako sa iyo, ang aura ay nasa iyo din, at maging ang 10,000 Ghost Pearl. Higit pa rito, ang teknik na ginamit sa paggawa ng token ay hindi kahit na mula sa Azure Flower Continent. Ito ay talagang mula sa Scarlet Moon Inheritance. Mayroon din itong maraming iba pang mga kakayahan. Halimbawa, maaari itong magpadala sa akin ng isang tiyak na distansya, kung maaari kang magpadala ng mga mensahe, kung sa loob ng isang tiyak na distansya. Darating ang mga eksperto ng Scarlet Moon Demonic Religion para patayin ka. Paliwanag ng Skeletal Division Leader. Matapos marinig ito, mas nagulat si Francis kung gaano kalaki ang mundo. Siyempre, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong sirain ang token o itapon ito. Sabi ng Skeletal Division Leader. Walang ekspresyon si Francis habang nagsimula siyang mag-isip. Hindi niya lubos na maunawaan ang Scarlet Moon Division Leader token sa ngayon. Kung sisirain ko ang token, maghahinala lang sila at baka umatake pa sila kaagad. Kung itatapon ko ito, sino ang nakakaalam kung anong mga palatandaan ang maaaring iwan dito ng Skeletal Division Leader? Nagulo ang pag-iisip ni Francis, at hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng matapang na plano. Ilagay ang token sa ngayon. Utos ni Francis. Hindi maiwasan ng Skeletal Division Leader na magulat. Alam ni Francis na ang token ay maaaring lubhang mapanganib, ngunit hindi siya nagpanik at sinira ito. Hindi nito alam kung ano ang pinaplano ni Francis, ngunit ginawa nito ang sinabi. Pagkatapos ng lahat, ang buhay nito ay nasa mga kamay ni Francis. At least I have a killing move up my sleeve. Makipaglaro tayo sa kanila pansamantala. Dahan daw ang ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at hindi pinansin ang mapanganib na aura na nagmumula sa likuran. Ang iba pang 5 True Dragon henyo ay tumawa at nagbiro habang naglalakbay, hindi alam ang panganib na kanilang kinaroroonan. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas. Sa panahong ito, talagang nadama ng grupo na ang gitnang kontinente ay mas maunlad kaysa sa hilagang kontinente. Sa araw na ito, ang lumilipad na kabayong kanilang kinauupuan ay dumaan sa isang batis, at isang nagniningning na gintong kastilyo ang lumitaw sa kanilang paningin. Ang metalikong gininto ang kastilyo ay kuminang ng mahina at makikita mula sa ilang libong milya ang layo. Golden Sun Sacred City. Dito ginaganap ang Tea Party. Ang Golden Sun Sacred City ay tila nilikha mula sa mga natatanging materyales ng labas ng mundo at ginawa ng maalamat na Three-Eyed Sky Emperor. Mayroon itong hindi bababa sa ilang libong taon ng kasaysayan. Sinimulan ng lahat na suriing mabuti ang lungsod. Narinig noon ni Francis si Timur tungkol sa Golden Sun Sacred City. Ang may-ari ng lungsod na ito ay may pinakamalakas na bloodline sa kontinente, ang Golden Sun family. Nangangahulugan ito na ang Three-Eyed Saint ay nag-ho-host ng tea party sa home ground. Nanalo siya sa huling 2 Sacred True Dragon Gatherings, at ang Golden Sun family ay isang pamilya sa ibaba lamang ng 10 major forces ng kontinente. Walang nag-alinlangan kung may karapatan ba silang magdaos ng tea party. Natagpuan ni Francis na nagsimulang maglaho ang mapanganib na aura pagkatapos na makalapit sa Golden Sun Sacred City. Tila ang eksperto sa Scarlet Moon Demonic Religion ay nag-iingat sa Golden Sun Sacred City. Ang pamilyang Golden Sun. Ang Skeletal Division Leader sa loob ng 10,000 Ghost Pearl ay puno ng puot, ngunit puno rin ito ng pag-iingat at paggalang. Nagulat si Francis. Kahit na ang isang taong kasing lakas ng Skeletal Division Leader ay tila natatakot sa Golden Sun family. Natalo ba ang Skeletal Division Leader sa Golden Sun family sa isang punto?
Habang papalapit ang lumilipad na hayop sa Golden Sun Sacred City. Shua. So. Si Francis at ang kumpanya ay lumipad sa himpapawid at bumaba sa Golden Sun Sacred City. Ang Golden Sun Sacred City ay teknikal na isang malaking kastilyo na pag-aari ng isang pamilya. Sa sandaling lumapit si Francis at ang kumpanya, nakuha nila ang atensyon ng mga eksperto sa pagbabantay. Lahat silang anim ay napakabata at nasa True Spirit Realm. Isa sa kanila ay True Lord rank. Sapat na ang grupo nila para gumawa ng kaguluhan kahit sa lugar na ito. Ipadala ang order na dumating na si Overwhelming Prodigy Francis sa Golden Sun Sacred City. Dumating na ang napakalaking prodigy na si Francis. Sunod-sunod na boses ang umalangaw-ngaw sa buong kastilyo. Malinaw na madaling nakilala si Francis. Habang ang Golden Sun family ay nag-ho-host ng tea party, naghanda sila. Sa ilang paghinga lang, nagkagulo ang Golden Sun family. Ito ay lalo na para sa mga nakababatang henerasyon. Sa sandaling dumating si Francis at ang kumpanya, sila ay siniyasat ng hindi mabilang na mga tingin. Bagamat bahagyang natakot si Prince Jean, OG, at ang kumpanya, naroon din ang pananibik at pagmamalaki. Ang pakiramdam na hinahangaan at iginagalang ng isang top-tier na pamilya ay hindi maipaliwanag. Siya si Francis, isang Lord Prodigy. Kahit ang ating santo ay hindi nakuha ang titulong iyon noon. Karamihan sa mga tingin sa loob ng kastilyo ay paghanga at paggalang. Pagkatapos ng lahat, hindi madaling makahanap ng isang batang True Lord rank sa loob ng kontinente. Ang yabang ni Francis na ito. Ang kanyang eye bloodline ay tumawid sa Sacred True Dragon Gathering, ngunit ngayon ay nakapasok na siya sa teritoryo ng pinakamalakas na eye bloodline. Siyempre, mayroong isang maliit na bilang ng mga mapang asar na tingin. Casual na lumutang si Francis sa kastilyo, hindi nag-abala sa inspection ng Golden Sun family. Francis. Ang mga iyak ay nagmula sa nakababatang henerasyon ng pamilyang Golden Sun. 509. Francis. Ang kabuuan ng Golden Sun City ay pumasok sa talakayan. Siguradong magiging bida sa tea party ang Overwhelming Prodigy. Higit pa rito, ang bagong dating na ito ang pinakabata sa 5 Overwhelming Prodigies. Bagamat may isa pang mag-asawang Overwhelming Prodigies na naruroon, ang kanilang katanyagan ay medyo malayo pa rin kumpara kay Francis. Ito ang pinakamalakas na True Dragon Genius na naruroon. Ang lahat sa Golden Sun Sacred City ay sumisigaw at kumukulo sa pananibik. Sa loob ng lungsod, sa tuktok ng isang metal-ikong tore, mayroong ilang mga figure na nakatingin kay Francis at kasama niya mula sa malayo. Zizi? Jinyang? Mukhang mas malaki pa ang pagtanggap na ito ni Francis sa loob ng iyong tahanan. At kinausap mo pa ang Three Saints Palace kung paano ka kinoronahan ng lahat bilang pinuno ng nakababatang henerasyon. Isang makapal na kilay na kabataan ang nanunuya. Ang mga figurang naruroon ay napalingon lahat sa isang kabataang may gininto ang buhok. Ang batang may gininto ang buhok na ito ay may malamig na ekspresyon at isang hangin ng pagmamataas, pati na rin ang isang nakapikit na ikatlong mata sa kanyang noo. Siya ang Three-Eyed Saint. You're from the outside world. Huwag kang makialam sa tea party. Humanda ka na lang sa panunood ng palabas. Binalaan ng Three-Eyed Saint ang makapal na kilay na kabataan. Brother Jinyang, mahigit 10 taon ka nang hindi lumilibot sa kontinente. Normal lang sa mga taong ito na makalimutan ang pangalan mo. Isang malinaw na boses ang narinig mula sa nagyayelong dilag sa malapit. Ang balat niya ay kasing perpekto ng yelo at nagradiated siya ng aura na tila nagyayelo sa hangin. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay naglalaman ng init at paghanga habang nakatingin siya sa Three-Eyed Saint. Bihira lang makitang may ganoong ekspresyon si Goddess Wendy. Sister Wendy, masyado kang maraming iniisip. Binawi ng Three-Eyed Saint ang kanyang tingin at ngumiti, itong Francis ay hindi ko tunay na kalaban. Ang kanyang lakas ay nagmumula sa kanyang eye bloodline, kaya ang resulta ay napagpasyahan na. Mayroon lang akong isang tunay na kalaban sa buong Azure Flower Continent, at iyon ay si Trevor.
Bumalatay ang pagkalito sa mga mata ni Goddess Wendy pagkatapos niyang marinig ito. Hindi gaanong naiiba ang mga pagtatanghal ni na Francis at Trevor. Tila may kinikilingan na inisip ng Three-Eyed Saint si Trevor bilang isang kalaban ngunit hindi si Francis. Personal na nasaksihan ni Goddess Wendy ang kapangyarihan ni Francis at ang kanyang kakayahang lumikha ng mga himala. Nag-aalala siya na maliitin ng Three-Eyed Saint si Francis. Sa lahat ng pamilya sa kontinente, tanging ang unparalleled heaven battling bloodline lang ang maihahambing sa bloodline ng Sacred Aiko. Ang tatlong matang santo ay may pag-asa sa kanyang mga mata nang maalala niya ang dating kaluwalhatian ng kanyang pamilya. Walang kapantay na heaven battling bloodline. Pati ang makapal na kilay na kabataan ay interesado. Bakit wala akong narinig na ganyang bloodline? Tanong ni Goddess Wendy. Dahil ang unparalleled heaven battling bloodline ay hindi isang normal na bloodline, ito ay lumagpas sa mga hangganan ng isang normal na bloodline. Upang maging tumpak, ito ay higit pa sa isang layunin, ito ay ang hari ng mga labanan. Kapag ang isa ay lumitaw, hindi siya makakahanap ng kapareha sa parehong panahon. Gayunpaman, ang pagkakataon na ang bato na ito ay lilito lamang. At karaniwan ay napakababa lang niya noon. Bloodline. Napabuntong hininga ang Three-Eyed Saint. Nang marinig ito, naunawaan ng lahat. Sa mga tuntunin ng mga bloodline, tanging ang pamilyang yun ng kontinente ang nagkaroon ng pagkakataon na malampasan ang pamilyang Golden Sun. May bloodline si Trevor. At least meron siyang mga senyales nito, pero kahit ano paman, isa siyang kalaban na tiyak kung matatalo. Ang hindi nagawa ng pamilyang Golden Sun sa ilang henerasyon ay ako ang gagawa. Lumakas ang hangarin sa labanan sa mga mata ng Three-Eyed Saint. Nang marinig ito, nagsimulang mag-isip si Goddess Wendy. Narinig niya ang tungkol sa awayan sa pagitan ng pamilyang Golden Sun at ng pamilya Yu. Ang pamilyang Golden Sun at ang pamilyang Yu ay ang dalawang pinakamalakas na pamilya sa kontinente, at sila ay naging magkasakitan sa loob ng mahigit 1,000 taon. Ang pamilyang Yu ay karaniwang nangunguna, lalo na sa nakalipas na ilang daang taon. Halimbawa, ang ama ng Three-Eyed Saint ay lubos na dinurog ni Sovereign Xingchen. Kung tutusin, ang henerasyon ng ama ng Three-Eyed Saint ay may hindi malinis na bloodline ng Sacred Eye, kaya wala silang mga sovereigns. Gayunpaman, iba ang Three-Eyed Saint. Ang kanyang eye bloodline ay ang pinakadalisay pagkatapos ng Three-Eyed Sky Emperor. Ang hidwaan na ito ang dahilan kung bakit tiningnan ng Three-Eyed Saint si Trevor bilang isang tunay na kalaban kahit na sa tingin niya ay hindi magiging hamon si Trevor. Francis! Francis! Ang mga sigaw mula sa loob ng kastilyo ay nagsimulang kumalma at ang pamilyang Golden Sun ay nagpadala na ng mga tao upang batiin si Francis at ang kumpanya. Mayroong 12 ng mga henyo ng True Dragon na naroroon, kabilang ang maraming mga henyo mula sa buong Middle Continent. Ang True Dragon henyo ay binigyan ng mga iginagalang na kwartong pambisita. Francis, sa wakas nandito ka na. Dumating ang mag-asawang True Dragon Genius at maging ang ilang overwhelming prodigies para batiin si Francis. Tumingin si Francis at nakitang dumating na sina Dexter at Linda. Nakita na rin niya si Goddess Wendy nang pumasok siya sa lungsod. Bukod sa kanila, ang mga top-tier na henyo tulad ni Topher, Vanji, at kumpanya, ay narito lahat. Sa ngayon, si Trevor lang ng 5 overwhelming prodigies ang wala rito. Inis ka ng God Spiritual Eye ni Francis ang lugar at walang nakitang anumang senyales ni Wu Heng na naging dahilan upang makaramdam siya ng bahagyang panghihinayang. Malamang, hindi pa bumabalik si Wu Heng pagkatapos makapasok sa Heaven's Legacy Inheritance. Hindi na interesado si Francis, dahil ang dalawa na pinakaaasam niyang makilala ay sina Wu Heng at Trevor. Si Dexter ay sobrang init kay Francis at patuloy na nagpasalamat sa kanya. Sa ikalawang yugto ng Sacred True Dragon Gathering, nag-away ang dalawa, at nailigtas pa ni Francis ang huli. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, halos 10 araw na ang lumipas. Dumating ang orihinal na petsa ng pagsisimula ngunit hindi nagsimula ang tea party. Si Francis ay nasa pag-iisa at hindi iyon binibigyang pansin, ngunit ang lahat ng mga henyo ng iba't ibang mga kontinente ay pinag-uusapan na.
Sa iginagalang na mga kwartong pambisita ng pamilyang Golden Sun. Goddess Wendy, kailan magsisimula ang tea party? Tanong ng karamihan. Si Goddess Wendy ay nagpakita sa mga iginagalang na mga guest room. Kung isa sa alang-alang na si Trevor at ang ilang iba pang mga True Dragon henyo ay hindi pa dumarating, ang tea party ay ipagpapaliban ng ilang araw. Si Goddess Wendy ay may apologetic expression. Pagkatapos ng lahat, mayroong ilang overwhelming prodigies na naruroon na kapareho niya. Oh well, maghihintay pa tayo ng ilang araw para kay Trevor kung ganoon. Hindi gaanong kawili-wili kung walang ganoong kalakas na kalaban. Huminto ang boses ni Dexter. Nagkatinginan sila ni Linda at hindi tumutol. Si Trevor ay palaging pinuno ng overwhelming prodigies, at ang iba ay matagal nang naghihintay para hamanin siya. Hindi mahalaga ang ilang araw pa. Higit pa rito, ang iba pang mga True Dragon henyo ay tiwala sa kanilang mga pagpapabuti pagkatapos bumalik mula sa mga mana. Tulad nito, naghintay pa sila ng 3 o 4 na araw para kay Trevor, ngunit hindi na siya nagpakita. Huling dumating si Trevor, bakit hindi siya darating sa oras na ito? Kakaiba iyan, hindi ko pa narinig na nagpakita si Trevor sa nakalipas na kalahating taon. Tinalakay ang mga henyong True Dragon. Pagkatapos ng pagkaantala ng 10 araw, ang mga tunay na henyo ng dragon ay naiinip na. Ang ilan ay naghahanda na para umalis. Deputy Patriarch, ang tea party ay patuloy na ipinagpaliban. Maghihintay pa ba tayo? Tanong ni Sanfeng. Nagsalita si Francis, ang tea party ay isang maliit na pagtitipon lamang. Maghihintay tayo ng isa pang 3 araw. Kung hindi pa rin ito magsisimula, pagkatapos ay babalik tayo sa Canopy Great Country. Bilang isa lamang na maihahambing kay Trevor, napakalakas ng mga salita ni Francis. Ang kanyang mga salita ay agad na sinuportahan ng marami pang iba. Tama, kung hindi gaganapin ang tea party sa loob ng 3 araw, aalis tayo. Si Dexter ang unang sumang-ayon, at sinuportahan din ito ni Linda, Topher, at kumpanya. Sa sitwasyong ito, hindi na makaupo si Goddess Wendy at ang Three-Eyed Saint. Ang 3 matang santo ay kailangang lumabas ng personal para patahimikin ang True Dragon henyo. Maaari bang bigyan ako ng lahat ng mukha at maghintay ng higit pang 10 araw? Ang 3 matang santo ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nasa likod habang ang kanyang buhok ay kumikinang sa liwanag. Ang pangatlong mata sa kanyang noo ay kumunat at nagbigay ng misteryosong aura na nagpang-inag sa mga bloodline ng maraming henyo. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagwagi sa 2 Sacred True Dragon Gatherings, at siya ay nasa nakatatanda na henerasyon. Maraming tao ang nag-iingat at gumagalang sa kanyang lakas at pangalan. Sige, 10 araw pa. Si Dexter, Linda, at ang kumpanya ay hindi direktang tumanggi sa Three-Eyed Saint, kaya pumayag sila. Tumayo si Francis sa karamihan ng tao nang walang ekspresyon. Magaling. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng 3 matang santo habang pinagmamasdan niya ang karamihan ng may pagmamataas. Hindi niya inilagay ang alinman sa mga ito sa kanyang mga mata kasama na ang overwhelming prodigies. Kung tutuusin, mas matanda siya sa kanila at naigalinang siya sa Three Saints Palace ng mahigit 12 taon. Ang kanyang kaalaman sa mundo ay lumampas sa pangunahing kaalaman sa kontinente. Gayunpaman, nagsalubong ang mga kilay ng 3 matang santo ng damapo ang kanyang tingin sa isang kabataang asul ang buhok. Ang 5 overwhelming prodigies ang mga pinuno. Parehong nag-react sina Dexter at Linda. Si Francis lang ang walang reaksyon. Francis, wala kang masasabi di ba? Pinaikit ng Three-Eyed Saint ang kanyang mga mata. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa huling yugto na True Lord rank at ang kanyang sacred ay bloodline ay nagising na sa 3 yugto. Siya ay halos walang kapantay sa ilalim ng Origin Core Realm. Ang Three-Eyed Saint ay naglabas ng kaunting aura na sapat na para maging ang overwhelming prodigies ay hindi mapakali. Ikaw ang host ng tea party, syempre wala akong reklamo. Sabi ni Francis. Mabuti naman. Bagamat hindi nasisiyahan ang Three-Eyed Saint sa ugali ni Francis, hindi siya tinututulan ng huli na nagpakawala sa kanya ng hininga. Pero,
Napagdesisyonan ko na bumalik sa Northern Continent pagkatapos ng 3 araw. Hindi pa man nagsisimula ang Tea Party noon, gusto ko pa ring masaksihan ang pinakamalakas na bloodline ng kontinente. Sana ay hindi ako tanggihan ng Three-Eyed Saint. 510. Kahit hindi pa nagsisimula ang Tea Party noon, gusto ko pa ring masaksihan ang pinakamalakas na bloodline ng kontinente. Sana ay hindi ako tanggihan ng Three-Eyed Saint. Biglang umikot ang mga salita ni Francis habang direktang nakatingin sa host na walang ekspresyon. Nang marinig ito, ang mga puso ng kasalukuyang True Dragon henyo ay tumibok. Marami ang tumingin sa asul na buhok na binata dahil sa gulat. Walang sino man ang mag-aakala na si Francis ay lalaban sa Three-Eyed Saint at pagkatapos ay humingi ng spar. Biglang naging tense ang atmosphere. Itong Francis ay hindi nagbibigay ng kahit anong mukha sa Three-Eyed Saint. Ang lakas ng loob. Direktang hinahamon ang nanalo sa 2 Sacred True Dragon Gatherings. Hehe, mahigit 50 taong gulang na ang Three-Eyed Saint. Noong lumahok siya sa kanyang unang Sacred True Dragon Gathering, hindi pa ipinapanganak si Francis. Ang mga ekspresyon ng mga henyo ay puno ng pag-asa at pananabik. Bagamat hindi inakala ng karamihan sa kanila na maganda ang posibilidad ni Francis, kailangan nilang aminin na kung sino man ang makakalaban sa Three-Eyed Saint, ito ay si Francis. Francis, mukhang hindi mo ako binibigyan ng kahit anong mukha. Lumamlam ang ekspresyon ng Three-Eyed Saint. Ang ikatlong mata na nakapikit ay biglang nagsiwalat ng isang bitek na nagniningning ng nangingibabaw at malakas na aura ng bloodline. Nakaramdam ng pressure ang True Dragon Geniuses habang kumikibot ang kanilang mga puso. Ang bloodline ng Sacred ay ng Three-Eyed Saint ay bahagyang nabuksan at ang nakakatakot na aura ay sapat na upang maging hindi mapakali ang ibang mga bloodline. Kaya, ito ang pinakamalakas na bloodline ng kontinente. Kahit na ang overwhelming prodigies ay naramdaman na mahirap huminga. Nagulat sina Dexter at Linda habang puno ng saya ang mukha ni Goddess Wendy. Ang bloodline ng Sacred ay ng Three-Eyed Saint na ito ay nagising sa ikatlong yugto. Si Quentin at ang lalaking may multo, ang mga kahalili ng iba pang 2 pamilyang may linya ng dugo, ay nagpalipat-lipat ng kanilang mga linya ng mata upang labanan ang panggigipit na ito. Gayunpaman, sa harap ng pinakamalakas na bloodline ng kontinente, kapwa si Quentin at ang lalaking may multo ay nakaramdam ng kawalan ng magawa. Ang aura ng ikatlong mata ay hindi nakatuon sa sinumang tao, na puno lamang nito ang buong lugar. Tila may kapangyarihan siyang durugan ang lahat ng True Dragon henyo ng mag-isa. Gayunpaman, mayroong isang tao na hindi natinag. Give you face. I will kung matalo mo ako. Nanlamig ang mukha ni Francis. Sa harap ng linya ng dugo ng Three-Eyed Saint, ang kaliwang mata ni Francis ay biglang naging asul na nakakapanghina ng buto, at ang lawa sa sukat ng kaliwang mata niya ay umabot hanggang 17 o 18 yarda. Ang lawa ay puno ng magulong alon, na kumakatawan sa kapangyarihan ng kaluluwa ni Francis na halos maihahambing sa isang soberano. Pang! 2 aura ang nagsalubong sa hangin. Isang asul na aura ang makikita na lumalaban sa isang gintong bola. Nagsagupa ng nagninangas na ginto at ang malamig na yelo na asul, na lalong nagdiin sa mga henyo ng True Dragon. Napakalakas ng bloodline. Si Quentin at ang lalaking may multo ay natigilan. Ang kanilang lakas sa linya ng mata ay walang kabuluhan kumpara kay Francis at ang Three-Eyed Saint. Ni hindi nila maitaas ang kanilang mga ulo. Ang ginto ay kumakatawan sa 3 matang santo at ang asul ay kumakatawan kay Francis. Pagkatapos ng ilang paghinga, mukhang hindi mas mahina sa akin ang bloodline power ng brat na ito. Nagsimulang bumukas pa ang ikatlong mata sa noo ng 3 matang santo. Tila isang butas na maaaring magdulot ng pagkasira kahit saan. Bagamat patuloy na tumataas ang kanyang bloodline power, hindi pa rin niya mapigilan si Francis. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga eksperto sa loob ng Golden Sun Sacred City ay nagulat. Masyadong nakakatakot ang sagupaan sa pagitan ni Francis at ng Three-Eyed Saint. Ang mga may bloodlines ay naramdaman ang sensasyong ito na mas malakas. Sa tuktok ng pader ng lungsod ng Golden Sun Sacred City, mayroong napakalakas na bloodline sa labas ng 3 pamilya.
Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng gininto ang damit ay nakatayong matangkad habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa malayo nang dumaan ang gulat sa kanyang mga mata. Ang hitsura ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay katulad ng sa tatlong matang santo, at mayroon siyang ikatlong mata sa kanyang noo. Siya ang kasalukuyang ulo ng pamilya, ang ama ng Three-Eyed Saint. Ang Francis na ito ay mas bata kay Sheng Tian at ang potensyal ng kanyang eye bloodline ay hindi masusukat. Higit pa rito, ang kanyang kaliwang mata ay tila kakaiba, halos parang hindi siya ipinanganak na may ganito. Isang buntong hininga ang narinig sa tabi ng kanyang tainga. Lumingon ang pinuno ng pamilyang Golden Sun. Isang matanda na nakasuot ng damong sombrero ang lumitaw sa tabi niya. Unang elder. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay yumuko at pagkatapos ay nagtanong ng may pagtataka, hindi ipinanganak kasama nito. Maaari ba itong ninakaw, o marahil isang uri ng mutation? Ang isang normal na tao na wala pang eye bloodline ay hindi maaaring umabot sa antas na ito ng napakabilis kung ito ay isang mutation. Umiling ang matanda sa sombrero ng damo. Pumayag naman ang pinuno ng pamilyang Golden Sun. Gaano man kalaki ang pag-mutate ng mata ng isang mortal, hindi ito maaaring maging napakabilis na nakakatakot. Gayunpaman, kung ito ay isang tao na mayroon ng eye bloodline, kung gayon ang posibilidad ay mataas. Ang problema ay ang kanang mata ni Francis ay ganap na normal, kaya ang kanyang eye bloodline ay malamang na nakuha sa bandang huli ng buhay. Pwede bang? Ang eye stealing technique. Bulalas ng pinuno ng pamilyang Golden Sun. Ang eye stealing technique ay malupit at ipinagbabawal. Hindi banggitin, paano magagawa ng isang mortal na magnakaw ng napakalakas na eye bloodline. Tinanggihan ng matanda sa sombrero ng damo ang panukalang ito. Kasabay nito, sa iginagalang na mga silid ng panauhin ng pamilyang Golden Sun, ang sagupaan nina Francis at ang Three-Eyed Saint ay tumagal ng ilang hininga at hindi pa rin mapagpasyahan ang mananalo. Malakas na ang eye bloodline ni Francis para kontrahin ang Three-Eyed Saint. Dahil sa eksenang ito, hindi mapatahimik ang puso ng maraming henyo. Pagkatapos ng lahat, ang Three-Eyed Saint ay mas matanda kaysa kay Francis. Hindi man lang sila maituturing na bahagi ng parehong henerasyon. Francis, hindi katakatakang mayroon kang ganoong katapangan. Gayunpaman, ang lakas ng isang eye bloodline ay hindi natutukoy sa pamamagitan lamang nito. Ang ikatlong mata sa noo ng tatlong matang santo ay nagsimulang bumukas ng mas malawak. Ang isang transparent na sinag ng gintong liwanag ay tila nabuo, na lumilikha ng isang presyon para sa parehong katawan at kaluluwa. Mukhang kayang atakehin ng Three-Eyed Saint na eye bloodline ang kaluluwa at ang pisikal na mundo. Sumikip ang puso ni Francis at mabigat ang pakiramdam. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay higit na nakabatay sa espiritual na bahagi samantalang ang tatlong matang santo ay balanse sa pareho. Tumigil ka. Isang malamig na sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin at isang malamig na layunin ang nagpalamig sa hangin. Ang mga tunay na henyo ng dragon ay suminok habang ang kanilang dugo ay tila nagyelo. Lumitaw si Goddess Wendy sa pagitan ni Francis at ng Three-Eyed Saint, na lumikha ng isang ice snake na nag-intertwine sa dalawa. Ang malakas na nagyayelong aura ay tila nagyelo sa hangin. Maging si Francis at ang Three-Eyed Saints ay bloodline clash ay tila nagyelo. Ang Goddess Wendy na ito ay umabot sa True Lord rank, at ang kanyang kontrol sa yelo ay umabot sa ibang antas. Inilipat ni Francis ang kanyang bloodline power para pigilan ang lamig sa loob ng kanyang katawan. Kailangan niyang itigil ang sagupaan sa Three-Eyed Saint. Bagamat parang pinipigilan ni Goddess Wendy ang laban, ang kanyang malamig na aura ay talagang mas nakatutok kay Francis. Kung magpapatuloy si Francis sa pakikipaglaban, malamang naaatakehin siya ng Three-Eyed Saint at Goddess Wendy. Sister Wendy, anong ginagawa mo? Nagsalubong ang mga kilay ng Three-Eyed Saint habang nakatingin kay Goddess Wendy, nagtataka. Kahit na ang kapangyarihan ng eye bloodline ni Francis ay hindi mas mahina kaysa sa kanya, ang Three-Eyed Saint ay nagtitiwala sa kanyang mga kakayahan, at hindi lamang dahil sa kanyang natatanging kakayahan ng kanyang bloodline ng Sacred Eye. Ito rin ay dahil nagmula siya sa pinakamalakas na pamilya ng eye bloodline sa kontinente, at mayroon silang pinakamahusay na hanay ng mga diskarte.
Paano may kukumpara sa kanya ang isang kakakuha lang ng i-bloodline? Brother Jin Yang, kami ang host, at kung magsisimula kaming mag-away bago pa man magsimula ang Tea Party, mawawalan kami ng mukha. Humihingi ng tawad ang tingin ni Goddess Wendy sa Three-Eyed Saint habang nagpapaliwanag siya sa grupo. Sumangayon naman ang mga taong naroroon. Hindi pa rin talaga nakapagpapasya si Francis kung gusto niyang lumahok sa Tea Party o hindi. Ang mga mapanuksong aksyon ng Three-Eyed Saint ay may mga senyales ng bullying. Kung si Francis ay isang normal na tao, siya ay napahiya na ng Three-Eyed Saint. Tama si Sister Wendy. Bilang host, hindi ako dapat gumawa ng anumang galaw bago magsimula ang Tea Party kung hindi ay magmumukha akong bully. Sabi ng Three-Eyed Saint. Tumayo si Francis ngunit sumulyap kay Goddess Wendy. Pinag-isipang mabuti ni Goddess Wendy ang mga bagay-bagay. Kung nanalo ang Three-Eyed Saint ngayon, magkakaroon ng mga talakayan tungkol sa pagiging bully niya, at kung matatalo siya, anong mukha ang mayroon siya para magpatuloy sa pag-host ng Tea Party. Ang pinakamahalagang bagay ay ang sagupaan sa pagitan ng Three-Eyed Saint at Francis ay hindi talaga isang panig. Kung hindi, gustong-gusto ni Goddess Wendy na makitang pinapahiya ng Three-Eyed Saint si Francis. Tulad ng sinabi ni Francis, mag-host kami ng Tea Party pagkatapos ng 3 araw. Napangiti si Goddess Wendy. Nang marinig ito, marami ang nagulat. Akala nila ay maaantala ang Tea Party ng isa pang 10 araw, ngunit dahil sa mga salita ni Francis, naging 3 araw ito. Binibigyan nila ng maraming mukha si Francis. Sa pader ng lungsod na malayo. Tunay na inilagay ni Wendy ang kanyang puso't isipan dito. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng oras ng pagsisimula sa 3 araw, binibigyan niya si Schenger ng oras upang maghanda. Magkakaroon siya ng maraming pagkakataon na makita ang tunay na lakas ni Francis. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay naaliw ang tingin. Pagkatapos ng lahat, ang labanan sa pagitan ni Francis at ng Three-Eyed Saint ay may kinalaman sa titulo ng pinakamalakas na i-bloodline sa kontinente. 511. Ang pag-atres ni Goddess Wendy ay natunaw ang galit sa mga puso ng True Dragon henyo, at ang kanyang mungkahi ay suportado. Francis, ano sa tingin mo? Tila nakalimutan ni Goddess Wendy ang kasaysayan sa pagitan niya at ni Francis habang nagtanong siya. Mabuti. Alam ni Francis ang plano ni Goddess Wendy ngunit hindi niya ito mapigilan. Matapos mawala ang mga tao, ang Three-Eyed Saint at Goddess Wendy ay naglakad ng magkabalikat. Sister Wendy, sorry. Nagpakita ang mga emosyon sa mukha ng 3 matang santo kahit na sa tingin niya ay sumobra ang reaksyon ni Goddess Wendy. Bagamat hindi niya inilagay si Francis sa kanyang mga mata, nagpapasalamat siya sa ginawa para sa kanya ng babaeng mahal niya. Brother Sheng, kailangan mong maghanda ng mabuti para sa labanang ito at maghayganti para sa akin. Naisip ni Goddess Wendy kung paano siya napigilan at napahiya ni Francis sa Sacred True Dragon Gathering at hindi napigilan ang sarili. Kailangan niyang magplano kung paano ipahiya si Francis ng mabuti. Walang puwang para sa kabiguan. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Sa nakalipas na 3 araw, ang 3 matang santo ay mapagpakumbabang humingi ng payo sa pinuno ng pamilyang Golden Sun at unang elder. Pagkatapos ng lahat, ang ilan sa mga aura ng mata ni Francis ay nailabas nang sila ay nag-away. Sa gabi, sa isang field malapit sa Golden Sun Sacred City. Ang ikinadismaya ni Francis ay hindi pa rin dumarating sina Wu Heng at Trevor. Maaaring namatay si Wu Heng sa Heaven's Legacy Inheritance habang si Trevor ay hindi gaanong nagpakita sa nakalipas na kalahating taon. Si Francis ay walang gaanong pag-asa. Ang Tea Party ay katulad ng Genius Summit ng Feather Cloud City. Ang pagkakaiba lang ay ang mga kalahok ay mga True Dragon henyo na nakatayo sa tuktok ng kontinente. Ang True Dragon henyo ay nahati sa iba't ibang grupo, at malinaw na kinakatawan ni Francis ang Canopy Great Country at ang Northern Continent. Lahat ng taong malapit sa kanya ay mula sa Northern Continent. Hindi binibilang ang mga mula sa Canopy Great Country, naroon din sina Topher, Vanji, Princess Linyo, at iba pa. Si Dexter at Linda ay nakaupo sa magkaibang panig.
Nagsimula ang Tea Party sa mga talakayan habang pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa mga diskarte at ilan sa kanilang mga pamana. Nakinig si Francis ng may interes. Ang tatlong matang santo ay halatang isa sa mga pangunahing tauhan. Siya ay nasa labas ng mundo sa nakalipas na 10 taon o higit pang mga taon at siya ay napakaraming kaalaman. Ano man ang itanong ng mga henyong ito, masasagot ito ng Three-Eyed Saint. Hindi maiwasan ni Francis na bahagyang humanga sa Three-Eyed Saint. Ang kanyang kaalaman at lakas ay madaling nalampasan ang mga juniors. Mula sa isang tiyak na punto ng view, siya ay hindi isang tao ng mas nakababatang henerasyon ngunit isang tao na umunlad lamang sa mas lumang henerasyon. Nagsimula na ang mga display at sparring. Ang lahat ng mga taong naruroon ay mga tunay na henyo ng dragon, mga elite na nakaligtas sa mga mana at nakatutok ang mga ito sa overwhelming prodigies. Ilang hamon ang nauwi sa kabiguan, ngunit ang susunod na naghamon ay isang taong malakas. Linda, hayaan mo akong makita kung gaano kalaki ang iyong nagawang improvement. Si Topher ay tuloy-tuloy na naglakad papunta sa open field. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa pinakamataas na True Mystic rank pagkatapos makapasok sa Inheritance, at pareho ang kanyang kakayahan at lakas ay mas malaki kaysa sa overwhelming prodigies mula noong isang taon. Sa kabilang banda, si Linda ay nasa half-step na True Lord rank pa rin. Sa gitna ng 5 overwhelming prodigies, ang kanyang cultivation ay palaging nahuhuli dahil siya ay isang beast tamer. Hihihi, halika. Hindi ako natatakot sa anumang hamon. Si Linda ay nakasuot ng matingkad na kulay na damit na abot hanggang tuhod at siya ay kasing ganda ng panaginip. Boom! Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, tinawag ni Linda ang Horned Earth Dragon. Pagkatapos ng mana, ang Earth Dragon ay umabot na sa True Lord rank, at ang katawan at kapangyarihan nito ay higit na nalampasan ang mga tao sa parehong antas. Ngumiti si Topher at hindi natakot. Itinaas niya ang kanyang mga palad, na lumilikha ng mga dingding ng dilaw na liwanag na durog patungo kay Linda. Sa usapin ng battle power, si Topher ay hindi malayo sa True Lord rank. Gayunpaman, bilang isang beast tamer, si Linda ay hindi nagpakadalubhasa sa malapit na labanan. Gayunpaman, ang Horned Earth Dragon ay mas malakas din kaysa dati at nayayanig nito ang mga bundok sa bawat hakbang. Kahit na ang normal na True Lord ranks ay ayaw makipag-away sa Horned Earth Dragon, ngunit malinaw na may maaasahan si Topher kung magkakaroon siya ng lakas ng loob na hamanin si Linda. Shua! Shua! Ang figure ni Topher ay kumislap sa hangin, nag-iwan ng malabong mga after images sa katawan ng Horned Earth Dragon. Pagkatapos bumalik mula sa mana, ang kabuoang lakas ni Topher ay tumaas ng husto. Ang opensa, depensa, bilis. Walang halatang kapintasan. Tumango si Francis. Matapos mapunta sa likod ng Horned Earth Dragon, ginamit ni Topher ang kanyang Lexi sa kanyang kalamangan at nagsimulang mag-lock kay Linda. Bilang isang beast tamer, si Linda ay hindi dalubhasa sa malapit na labanan, kaya kahit na medyo mas mataas ang kanyang cultivation, mayroon siyang mga senyales ng pag-atres. Hindi maiwasan ng lahat na isipin kung magbabago ba ang posisyon ng 5 overwhelming prodigies. Matapos ang pagtatapos ng Sacred True Dragon Gathering, ang 5 overwhelming prodigy cultivations ay tumaas lahat. Sina Trevor, Francis, Dexter, at Goddess Wendy ay nakarating na sa True Lord rank. Naabot na ni Trevor ang maagang yugto ng True Lord rank nang siya ay lumabas. Kung ikukumpara sa kanila, medyo mahina si Linda dahil hindi pa niya naaabot ang True Lord rank. Mahusay na lihim na palma ng bundok Yuan. Isang silver ripple ang biglang lumitaw sa palad ni Topher, at nagkaroon ito ng pagpigil na epekto. Gustong umiwas ni Linda, ngunit bigla niyang naramdaman na parang hinihigpitan ng gravity ang kanyang katawan. Sa kritikal na sandaling ito, ngumiti siya, Ice Glass Snake. Shua! Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang maliit na ice crystal snake ang bumaril mula sa kanyang palad. Nagdere ito ng malamig na agos na agad na tumago sa husay ni Topher. Kikilos na sana si Topher nang maramdaman niyang may bomb alot sa kanya at nagsimulang kumalat ang isang layer ng yelo sa kanyang katawan. Ang maliit na ahas ay lubhang maliksi. Walang nakakita kung paano ito nakayakap sa braso ni Topher.
Isang hininga o dalawa mamaya. Flop. Si Topher ay naging isang bloke ng yelo at inihampas sa lupa ng Horned Earth Dragon. Hehe, sa tingin mo ay magkakaroon lang ako ng isang True Lord rank pet pagkatapos bumalik mula sa mana. Ikinaway ni Linda ang kanyang kamay at nawala ang ahas ng yelo sa kanyang bracelet. Umalangaw-ngaw ang mga alon sa puso ng mga tunay na henyo ng dragon. Sa madaling salita, ang battle power ni Linda ay maihahambing sa dalawang True Lord ranks. Ang Horned Earth Dragon ay kasing laki ng isang bundok at kapaki-pakinabang para sa mga labanan. Gayunpaman, ang kahinaan nito ay halata din. Ito ay mabagal at madaling kontrahin ng mga dalubhasa sa bilis. Gayunpaman, si Linda ay nagtataglay na ngayon ng isang mahiwagang ice glass snake na maaaring maglabas ng nagyayelong malamig na aura, at nagdadalubhasa sa malapit na labanan at pananambang. Sa malalaki at maliliit na True Lord rank na alagang hayop, walang halatang kahinaan si Linda. Alam ni Francis na si Linda ay maaaring bumuo ng hukbo kasama ang kanyang mga alagang hayop. Siyempre, wala iyon kumpara sa 100 Corpse Plan ni Francis. Si Francis ay mayroon na ngayong kabuoang 5 True Lord rank Ghost Corpses, 3 na ginawa at ang 2 Dark Silver Ghost Corpses. Sa loob ng kalahating araw, hinamon ng lahat ng True Dragon henyo sina Dexter, Goddess Wendy, at Linda. Nauwi sa kabiguan ang hamon ng bawat isa. Ang lakas na ipinakita ni Dexter at Goddess Wendy ay higit lamang kay Linda. Bam! Ang bloodline ni Dexter ay nagising ng isang hakbang habang pinalipad niya si OG gamit ang isang kamao. Sky 8 Divine Luo. Si OG ay umungal ng hindi kusang loob habang siya ay nagpakawala ng mga nakakabaliw na pag-atake. Tumawa si Dexter habang tinatamaan si OG. Ang huli ay nagsimulang duguan mula sa kanyang sariling mga pag-atake, samantalang si Dexter ay hindi man lang nasugatan. Mahirap para sa sino mang wala sa pinakamataas na True Lord rank na basagin ang depensa ni Dexter. Kinailangang aminin ni Francis na ang lakas at depensa ni Dexter ang nangunguna sa kasalukuyang mga tao. Kailangang malaman ng isa na si OG ang numero 1 henyo sa Canopy Great Country, hindi kasama si Francis. Nagulat din si Goddess Wendy sa mga henyong naruroon dahil madali niyang natalo ang 2 o 3 tao na kapareho ni Topher. Tila mas malakas pa siya kaysa kina Dexter at Linda. Sa isang bundok na malayo, ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang elder na nakasuot ng damong sombrero ay tumingin sa ibaba sa mga labanan. Noong kasing edad nila si Shenger, maihahambing lang siya sa mga normal na overwhelming prodigies, medyo malayo pa rin kina Francis at Trevor. Ang kataim-taiman ay lumitaw sa mukha ng matanda sa sombrero ng damo. Ngunit hindi lahat ng kababalaghan ay maaaring mag-mature. Nagkaroon ng lamig sa ngiti ng Golden Sun family head. Matapos ang kalahating araw, wala sa mga overwhelming prodigies ang natalo. Sina Linda, Dexter, at Goddess Wendy ay nagpakita ng lakas na madaling nalampasan ang iba pang mga henyo. Gayunpaman, sinira ng isang tao ang alamat na ito. Si Vanjie iyon. Matapos bumalik mula sa Seven Sword Inheritance at sa mga labanan sa Cloud Area, ang cultivation ni Vanjie ay umabot na sa half-step na True Lord rank. Una niyang hinamon si Linda. Isang nangingibabaw at uhaw sa dugo ang layunin ng espada na tila dumaan sa kawalan at tumusok sa puso ng mga manunood. Makalipas ang 50 galaw, ang katawan ng Horned Earth Dragon ay natatakpan ng mga pinsala at nahimatay. Seven Sword Inheritance. Ang iyong pangunawa ay umabot na sa antas kung saan maaari mong sugpuin ang True Lord ranks. Ang mukha ni Vanjie ay mapatla at may ilang mga marka ng dugo. Kung magpapatuloy sa pakikipaglaban si Linda, malalagay sa panganib ang kanyang mga alaga, kaya kailangan niyang aminin ang pagkatalo. Nanalo si Vanjie. Pagkatapos ng laban na ito, hinamon niya sina Goddess Wendy at Dexter, ngunit walang napagdesisyonan na nanalo sa loob ng 100 galaw. Sa katotohanan, kung hindi dahil sa katotohanang napakalakas ng mga depensa nina Dexter at Goddess Wendy, malamang na matatalo sila. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan, pinalitan ni Vanjie si Linda bilang isang napakalaki na prodigy. Nasaksihan ng mga manunood at ng True Dragon henyo ang himalang ito.
Gayunpaman, habang ang lahat ng iba pang tatlong overwhelming prodigies ay hinamon, si Francis ay hindi. Walang naghamon sa kanya. To be precise, walang nang-ahas na hamanin siya. 512. Lumitaw ang pag-aalala sa mga mata ni Goddess Wendy habang nakatingin siya kay Francis na nasa gitna ng lugar ng Northern Continent. Ang Tea Party ay nasa gitnang yugto na at ang lahat ng iba pang overwhelming prodigies at ang mga first tier na eksperto ay nag-sparring. Si Francis lang ang wala pa. Wala sa mga normal na True Dragon henyo o first tier henyo ang humamon kay Francis. Gayunpaman, iyon ay inaasahan. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ni Francis ang pinakamataas. Naabot na niya ang maagang yugto ng True Lord rank, samantalang sina Goddess Wendy at Dexter ay nasa panimulang yugto ng True Lord rank at si Vanjie ay nasa kalahating hakbang na True Lord rank. Hindi sila kasing dali ni Francis na makarating kaagad sa early stage na True Lord rank. Sa pag-iisip kung paano matatalo ni Francis ang True Mystic rank overwhelming prodigies habang siya ay nasa True Human rank pa lang, ngayong nasa True Lord rank na siya, kaya niyang supulan ang lahat ng tao rito. Ang mga tingin ng True Dragon henyo ay dumapo kay Francis ng may paggalang at paghanga. Gayunpaman, ang kanilang mga tingin ay umalis kaagad kay Francis nang walang pag-aalinlangan. Hindi lang malakas si Francis, nakakatakot din ang kanyang eye bloodline. Halos lipulin nito ang lahat sa Sacred True Dragon Gathering. Ang mga henyo sa unang antas tulad ni Topher, Kaden, at Quentin ay napuno ng pagkamaingat. Alam ng mga mula sa hilagang kontinente kung gaano talaga kitikot si Francis. Sa nakalipas na kalahating taon, nakapatay siya ng ilang True Lord ranks at naging Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Kung hamanin nila ang iba pang overwhelming prodigies, magkakaroon sila ng kaunting pagkakataong magpakita ng nakakasilaw na pagganap. Gayunpaman, kung hamanin nila si Francis, maaari silang matalo kaagad. Kanina pa nakaupo dito si Kuya Hanford at walang humahamon sa kanya. Siguradong naiinip na siya. Sumasang-ayon ba ang lahat na siya ang numero 1 henyo sa mga True Dragons? Tumayo si Goddess Wendy at itinuro ang ulo ng kanyang sibat kay Francis. Number 1 henyo. Ito ay tulad ng isang bato na bumabagsak sa isang lawa at lumilikha ng mga alon. Hindi niya natalo ang lahat ng iba pang overwhelming prodigies o si Trevor. Bakit siya karapat-dapat na mauna? Number 1 genius. Gusto kong makita kung ano ang laban ko sa kanya. Hahaha, malaking kaluwalhatian ang makipagsapalaran sa numero 1 henyo. Maraming mga tingin ang nakalock kay Francis at isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Goddess Bing. Nagtagumpay ang kanyang plano. Sa pamagat ng number 1 genius, si Francis ang sentro ng atensyon. Ang isang ito na pinangalan ng Tyrone ay gustong hamanin ang number 1 genius, at tingnan kung siya ay karapat-dapat sa titulo. Isang True Mystic rank True Dragon Genius ang bumungad sa bakanteng field. Sa wakas, may isang taong humamon kay Francis. Ilang True Dragon henyo ang nagpakawala ng mahabang hininga ng tuluyang nilabasan ang pressure na namumuo. Ang Tyrone na ito ay nakasuot ng Asher Battle Robe at may hawak na punit na Golden Battle Axe. Para siyang Diyos ng digmaan na may nagniningning na gintong liwanag na nakapalibot sa kanyang katawan. Bagamat ang gintong palakol sa kanyang kamay ay punit-punit, isang malakas na hangarin sa pakikipaglaban ang lumalabas mula rito. Isang Inheritance Battle Axe. Ang layunin ng labanan sa loob ng gintong palakol na iyon ay maihahambing sa pinakamataas na True Lord rank. Hindi ito ginamit ni Tyrone sa mga nakaraang laban. Bulalas mula sa mga kalahok ng Tea Party. Bagamat si Tyrone ay nasa maagang yugto lamang ng True Mystic rank, ang antas ng enerhiya ng kanyang gintong palakol ay mas malakas kaysa sa karamihan sa mga karaniwang True Lord ranks. Ang numero 1 henyo ng True Dragon henyo ay sapat na kwalipikado para magamit ko ang Inheritance Battle Axe na ito. Naabot ang maximum na layunin ng labanan ni Tyrone. Pagpuksa sa Sky River. Sa sandaling umusbong ang palakol ni Tyrone, isang surge of battle intent na maihahambing sa True Lord rank ang umalangaw-ngaw sa Heaven Earth Yuan Chi habang ang gintong liwanag ay kumislap sa kalangitan. Ang malakas na surge ng battle intent ay sapat na para kiligin ang puso ng mga mas mababa sa overwhelming prodigy level.
Tumayo si Francis habang umiihip ang kanyang buhok sa hangin. Sa pagharap sa gayong pag-atake, bumaantong hininga siya, bagaman malakas ang layunin ng labanan, hindi mo ito naiintindihan. Pagkatapos niyang sabihin ito, dang! Isang makapal na sinag ng kidlat ang bumaril mula sa mga daliri ni Francis, na tumama sa gintong palakol. Woo! Namanhid ang katawan ni Tyrone habang ang kanyang gintong palakol ay pinalipad ng kondensasyon na kapangyarihan. Klang! Ang gintong palakol ay nahulog sa lupa habang ang isang buntong hininga ay tila nagmumula sa nawawalang layunin ng labanan. Paano? Paano ito posible? Sinabi sa akin ni Master na kung i-channel ko ang palakol na ito ng buong lakas ay makakalaban ko ang ulo kahit na may True Lord rank saglit. Natarante si Tyrone. Alam niyang maliit ang tsansa niyang manalo laban kay Francis. Gusto lang niyang magpakitang gilas. Isang kaluwalhatian ang matalo ng numero 1 henyo. Gayunpaman, hindi niya inakala na ang kanyang todo-todo na pag-atake ay hindi magiging tugma kahit na sa casual na pagkilos ni Francis. Tyrone, masyado kang umasa sa item at hindi mo talaga naiintindihan ang battle axe. Narinig ang mahinang boses ng Three-Eyed Saint. Bilang mga host, ang Three-Eyed Saint at Goddess Wendy ay paminsan-minsan ay nagbibigay ng mga payo, at sa oras na ito lamang bumalik ang lahat sa realidad. Si Tyrone ay lubos na nadurog. Tunay na karapat-dapat na maging isang Lord Prodigy. Ang mga puso ng True Dragon henyo ay nanginginig. Ang estadong kinaroroonan ni Tyrone ay malapit sa True Lord rank at natalo pa rin siya. Kasabay nito, Francis, sa pamamagitan ng paggamit ng iyong kalamangan sa pag-unawa at paglilinang, ang pagkatalo sa kalaban sa isang galaw ay nasa mga inaasahan. Sinabi ng Three-Eyed Saint kay Francis. Natigilan ang lahat. Malamang ang Three-Eyed Saint lang ang may karapatang magbigay ng pointer kay Francis. Reasonable. Si Francis ay kalmado at hindi ito tinanggihan. Wala siyang interes sa isang labanan sa antas na iyon, kaya gusto niyang tapusin ito ng mabilis hanggat maaari. Matapos matalo si Tyrone, hinamon din ng ilan pang True Dragon henyo si Francis, ngunit lahat sila ay natalo din sa isang galaw. Kaluwalhatian ko na hamanin ang numero 1 henyo ng True Dragons. Sa pagkakataong ito, ang naghamon ay si Kaden, isang first-tier genius. Matapos bumalik mula sa mana, ang kanyang cultivation ay umabot na sa pinakamataas na True Mystic rank habang ang kanyang mental energy level ay umabot na sa True Lord rank. Atake, o kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na gawin iyon. Bahagyang ngumiti si Francis. Naalala niya si Kaden. Bumalik sa unang yugto ng Sacred True Dragon Gathering, siya at si Francis ay mga henyo sa unang baitang. Gayunpaman, ang lahat ay iba na ngayon. Hindi ako magtitimpi sa isang Lord Prodigy na tulad mo. Huminga ng malalim si Kaden na may komplikadong ekspresyon. Hindi niya akalain na mayabang ang sinabi ni Francis. Sa pag-iisip kung paanong hindi niya pinag-isipang mabuti si Francis at nakipagtalo pa sa isang junior martial brother, napanood niya ang kabataang ito na umakyat ng sunod-sunod upang tuluyang maupo sa trono ng overwhelming prodigies. 9-star Extreme Sky Palm. Sa isang pag-iisip, ang mga mata ni Kaden ay naging kasing liwanag ng mga bituin at ang kanyang Chi of True Spirit ay nagsimulang kumulo. Itinulak niya ang dalawang palad na tila araw at buwan. Sa sandaling iyon, si Kaden ay tila naging isang bituin habang siya ay sumasalamin sa Heaven Earth Yuan Chi. May mga senyales pa siyang kumonekta sa kapangyarihan mula sa araw at buwan. Napakalalim ng Inheritance Secret Technique. Maaari pa itong kumonekta sa kapangyarihan ng mga bituin. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa True Lord rank. Nanginginig ang puso ng maraming henyo, at maging ang ibang mga henyo sa unang antas ay nakaramdam ng pressure. Naantig din ang overwhelming prodigies. Malinaw na gumamit si Kaden ng Mystic Inheritance Secret Technique, at sa kanyang pag-unawa, maaari siyang makipag-spar sa True Lord rank sa maikling panahon. Not bad? Medyo mataas ang comprehension mo sa nature. Tumango si Francis bilang papuri. Ang Kaden ay hindi malayong makapasok sa kalahating hakbang na True Lord rank, at maging ang True Lord rank ay hindi rin malayo. Siyempre, hindi magiging madali si Francis sa kanya. Wind Lightning Tornado.
Isang bola ng hangin at kidlat ang namuo sa palad ni Francis at nagsimulang lumaki at naging isang malaking buhawi. Boom! Nilamon ng wind lightning tornado ang paggalaw ni Kaden at nabasag ang maliwanag na sinag ng liwanag. Gayunpaman, ang lakas ng hangin at kidlat ay hindi nawala, sa halip ay dumaong sa Kaden. Deng! 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 Ang ekspresyon ni Kaden ay lubhang nagbago at siya ay patuloy na umaatres. Ang kanyang katawan ay naging ganap na itim. Wow! Sa malakas na bugzo ng hangin, nagluwa si Kaden ng isang subo ng dugo at ang kanyang mukha ay naging puti. Nang makita ito, ikinaway ni Francis ang kanyang kamay at pinatigil ang buhawi. Gayunpaman, kahit na noon, si Kaden ay sumuray-suray at muntik ng matamba. Isa pang tagumpay sa isang galaw. Kung hindi titigil si Francis, malamang na nanganganib ang buhay ni Kaden. Sumiklab ang usapan. Maging si Kaden ay natalo ni Francis sa isang galaw. Ang mga henyo sa first tier at ang overwhelming prodigies ay may mga solemn na ekspresyon. Kahit na ang ibang overwhelming prodigies ay maaaring talunin si Kaden, magiging mahirap para sa kanila na gawin ito sa isang galaw. Si Francis ay lumaki na sa yugtong ito. At hindi niya ginagamit ang kanyang bloodline power. Nanlamig ang puso ni Goddess Wendy. Sa ngayon, maaaring ilantad lamang ni Francis ang kanyang lakas. Walang nakakaalam kung gaano siya kalakas. Matapos matalo si Kaden, nagbigay ng evaluation ang Three-Eyed Saint. Kaden, bagamat natalo ka, ang cultivation ng iyong kalaban ay higit pa sa iyo. Walang gaanong pamamaraan na kasama. Ang pagsusuring ito ay halatang pumanig kay Kaden at sinasamantala si Francis. Ang ibig niyang sabihin ay umasa lamang si Francis sa kanyang cultivation at nanalo ng walang anumang kasanayan. Ngumiti lang si Francis. Noon, hindi kasing taas ng kanyang mga kalaban ang kanyang cultivation at nanalo pa rin siya. Nagustuhan niya ang pakiramdam ng madaling pagsupil sa iba dahil sa pagkakaiba sa paglilinang. Marami pang iba ang humamon kay Francis pagkatapos ng Kaden, ngunit iisa lang ang resulta. Talunan sa isang galaw. Si Francis ay nakatayong hindi kumikibo at nanalo sa bawat laban sa isang galaw. Kahit na may mga patuloy na hamon, nagtapos pa rin sila sa parehong resulta. 513. Sa loob ng oras na kinuha upang makagawa ng isang tasa ng tsaa, natalo na ni Francis ang higit sa 100 ng True Dragon henyo, at lahat sa isang galaw lamang. Nataranta ang mga manunood mula sa buong kontinente. Ito ay hindi kahit sparring. Ito ay isang panig na pagsupil. Nakatayo si Francis sa puno ng butas na field na walang ekspresyon. Sa sandaling ito, tahimik ang tea party. Walang nagpatuloy na humamon kay Francis. Kahit na hindi ginagamit ang kanyang eye bloodline, mas malakas si Francis kaysa sa normal na overwhelming prodigies. Ang 12 ng mga True Dragon henyo ay hindi nakaimik. Ang tingin ng lahat kay Francis ay hindi na lamang paggalang at paghanga. Para bang ang kabataan sa kanilang paningin ay isang bagay na ganap na hindi maabot, at ang ekspresyon ni Goddess Wendy ay naging mas solemn na. Sa simula, nanalo si Francis sa bawat laban sa isang galaw. Wala man lang nagpilit sa kanya na gamitin ang kanyang eye bloodline. Mula sa lakas na kasalukuyang ipinahayag ni Francis, ni Goddess Wendy o Dexter ay walang pag-asa na manalo. Wala nang humamon kay Francis. Ni Dexter, Vanjie, o Linda ay walang anumang senyales ng paggawa nito, at iyon ang nagpanik kay Goddess Wendy. Mabuti kung hindi siya hamanin ni na Dexter at Linda, dahil natalo na sila kay Francis sa Sacred True Dragon Gathering. Gayunpaman, kung hindi hinahamon siya ng overwhelming prodigy, mahirap makita ang tunay na lakas ni Francis. Hehe, kung wala nang maghahaman sa akin. Ngumiti si Francis. Natahimik ang lahat. Pagkatapos, biglang lumingon ang mga mata ni Francis sa Three-Eyed Saint na nakaupo sa tuktok ng Tea Party Arena. Kung wala si Trevor dito, ang Three-Eyed Saint ang tanging target ni Francis. Ang mga aksyon ni Francis ay agad na nakakuha ng atensyon ng iba pang mga henyo. Hamani na sana niya ang tatlong matang santo nang bigla niyang narinig na nagsalita si Goddess Wendy, "Francis, nakalaban mo na ang mahigit 100 laban. Hayaang may ibang tao na magkaroon ng turn." Tumigil si Francis.
Tiningnan niya ito ng may malalim na kahulugan bago tumango at umalis. Pagkatapos ng lahat, si Goddess Wendy ay isa sa mga host at si Francis ay hindi direktang makakalaban sa kanya. Pagkababa ni Francis, ang iba pang mga henyo ay nagpakawalan ng hininga, at ang bato na nasa kanilang mga puso ay tinanggal. Kasama si Francis doon, walang ibang nagkaroon ng pagkakataon. Kung hindi pinigilan ni Goddess Wendy si Francis, baka matalo lang niya ang lahat dito at mawawala ng kahulugan ang Tea Party. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga tunay na henyo ng dragon na hindi pa umaakyat ay nagpakita ng kanilang mga kakayahan at naging dahilan upang magsaya at magpalakpakan ang mga tao. Bagamat mas malakas si Francis at nagulat ang lahat, natapos ang kanyang mga laban sa isang galaw lang. Hindi nagtagal, ang isa sa tatlong kahalili ng I Bloodline, si Quentin, ay lumakad papunta sa gitna ng field. Quentin. Ang mga puso ng maraming mga henyo ay dumikit. Ang mga kahalili ng tatlong pamilyang may kadugo ay nasa Tea Party. Ang tatlong matang santo, si Quentin, at ang lalaking may multo ang kumakatawan sa tatlong pinakamalakas na linya ng dugo sa mata. Heavenly Piercing Eye. Ang mga mata ni Quentin ay kumikinang sa malamig na liwanag. Sure! May dagwang marka ang lumitaw sa mukha ng kanyang kalaban na umaabot mula sa kanyang mukha hanggang sa kanyang baba. Medyo malalim lang at hiwain na nito ang lalamunan niya. Huminga lahat ng malalim ang True Dragon henyo. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang nakita ang pag-atake ni Quentin. Tanging ang Three-Eyed Saint, Francis, at ang lalaking may multo ang halos hindi makakaya upang makita ang pag-atake ni Quentin sa pamamagitan ng kanilang mga eye bloodlines. Kahit na ang isang normal na overwhelming prodigy ay maaaring matalo kung tambangan ni Quentin. Napakasama para sa Quentin ng head-on clash. Makakapaghanda ang napakaraming prodigies bago pa man umatake ang Quentin. Nag-inspection si Francis. Gayunpaman, kahit noon pa man, si Quentin ay halos walang kapantay hanggat hindi niya hinahamon ang isang napakalaki na prodigy. Gaya ng inaasahan, tuloy-tuloy na natalo ni Quentin ang 4 o 5 True Dragon henyo, at kahit 2 first tier na henyo ay natalo sa kanya. Francis. Isang matalim na liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Quentin habang nakakulong siya kay Francis na may intensyong labanan. Sa pagkakataong ito, ang target niya ay si Francis. Panabangan ito ng maraming henyo. Pagkatapos ng lahat, sina Quentin at Francis ay parehong sikat sa kanilang mga eye bloodlines. Okay. Last time, natalo ko yung ghost-eyed na lalaki. This time, I'll spar with the other 2 eye bloodlines. Bahagyang tumango si Francis sa kanyang ulo. Nagningning ang mga mata ni Goddess Wendy. Ang labanang ito ay dapat na maihayag ang tunay na lakas ni Francis, tama ba? Sa field, nagkatinginan sina Francis at Quentin mula sa 100 yarda ang layo. Atake! Tumayo si Francis at hindi umikot ang kanyang Chi of True Spirit. Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Quentin. Napakabilis ng pag-atake ng kanyang Heavenly Piercing Eye, at kung hindi handa ang kalaban, kahit isang True Lord rank ay maaaring mapatay. Hindi parang si Quentin ay hindi nag-ambush at nakapatay ng isang True Lord rank dati. Maging ang overwhelming prodigies ay kailangang maghanda laban sa Quentin. Gayunpaman, walang nagawa si Francis. Sa puntong ito lamang ay hinangaan siya ni Quentin, ngunit gagawin pa rin niya ang lahat. Ang kanyang kalaban ay nakatayo sa tuktok ng Sacred True Dragon Gathering at pinigilan ng 12-dosenang henerasyon. Heavenly Piercing Eye. Tumigil si Quentin habang ang isang matalim na kislap ay sumilay sa kanyang mga mata. Shoo! Isang invisible blade ang halos agad na tumama kay Francis. Mabilis. Ang Heavenly Piercing Eye ay napakabilis at hindi nakikita. Nang ilabas ang Heavenly Piercing Eye, nanlamig ang balat ni Francis. Ding! Isang arko ng kidlat ang lumitaw sa hintuturo ni Francis na tila aksidenteng tumama sa invisible blade. Bam! Ang invisible blade ay gumuho at sumabog sa isang silver light. Gamit ang kanyang kamay para harangin ang aking Heavenly Piercing Eye. Paano niya ito nagawa? Nagulat si Quentin. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang henyo na huminto sa kanyang Heavenly Piercing Eye gamit lamang ang isang kamay.
Alam na alam niya kung gaano kabilas ang Heavenly Piercing Eye. Kung walang paghahanda, ang mga nasa ilalim ng True Lord rank ay hindi dapat makaiwas dito at magagamit lamang ang kanilang Chi of True Spirit upang bumuo ng isang kalasag. Ang paggamit ng isang kamay upang harangan ito ay karaniwang kapareho ng pag-iwas dito. Heavenly Piercing ay Heavenly Cloud Pierce. Huminga ng malalim si Quentin at ang liwanag sa kanyang mga mata ay nabuo sa isang maliit na linya. Shoo! Isang transparent na pilak na linya ang tumusok sa hangin at sa figure ni Francis. Ang pag-atake na ito ay 2 beses na mas mabilis at 2 beses na mas matalim kaysa dati. Gamit ang kanyang eye bloodline na kapangyarihan upang bumuo ng isang linya at magdagdag ng elemento ng metal dito. Kahit na ang True Lord rank ay mahihirapang ipagtanggol. Higit pa rito, hindi pa handa si Francis laban dito. Nagbago ang ekspresyon ng Three-Eyed Saint. Ang Heavenly Piercing Eye na ito, ang Heavenly Cloud Pierce, ay sapat na para tumago sa mga depensa ng normal na True Lord ranks. Sa kabilang banda, gulat na gulat ang lalaking may multo. Hindi niya akalain na ang eye bloodline ni Quentin ay umabot sa bagong level. Whoosh! Ang figure ni Francis ay tila tinusok ng pilak na linya at nagsimulang mamuo ang isang ngiti sa bibig ni Quentin, ngunit agad itong natigilan. Ang figure ni Francis ay biglang naglaho sa labo ng hangin at kidlat. Using his speed to dodge my eye bloodline. Even thoughts can't keep up, how can his body keep up? Dilat ang mga mata ni Quentin at siya ay natulala. Imposible. Imposible. Umiling si Quentin. Sa mga tuntunin ng bilis, ang kanyang Heavenly Piercing Eye ay hindi dapat maiiwasan kung ang kalaban ay nasa ilalim ng Origin Core Realm. Kahit na ang isang tao ay maaaring mag-react dito sa oras, hindi nila maigalaw ang kanilang katawan sa oras. Maaari lamang nilang i-circulate ang kanilang Chi of True Spirit sa karamihan. Paano niya nagawa iyon? Bahagyang natigilan ng Three-Eyed Saint. Kahit siya ay hindi kumpiyansa na magagawa niyang iwasan ang Heavenly Piercing Eye ni Quentin at gagamitin lamang ang kanyang eye bloodline o Chi ng True Spirit para ipagtanggol. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Paano mo nagawa iyon? Huminga ng malalim si Quentin at itinaas ang kanyang mga kamay. Ang eksenang nasaksihan lang niya ay lumampas sa kanyang kaalaman. Matatanggap niya ito kung si Francis ay isang sovereign, ngunit wala pang sovereign na mas bata sa 30 taong gulang sa kontinente. Ito ay hindi malamang kahit nasa labas ng mundo. Hehe, simple lang. Hula. Ang figure ni Francis ay lumitaw sa harap ni Quentin sa isang bog zone ng hangin at kidlat. Hula. Naunawaan ni Quentin at naging bitter, kaya nga. Mahirap para kay Francis na iwasan ang Heavenly Piercing Eye ni Quentin kahit na naintindihan niya ang Wind Lightning Stone Tablet. Imposible ang pag-iwas kung ang pag-atake ni Quentin ay pinakawalan na. Ang tanging solusyon ay ang pag-iwas bago pa man lamang pinakawalan ang pag-atake ni Quentin. Ang pag-dodging masyadong maaga at dodging too late ay parehong magre-resulta sa pagkabigo. Kung siya ay masyadong maaga, ikukulong na lamang siya ni Quentin, at kung siya ay huli na, ang pag-atake ay dumating na. Paghula sa pag-atake ng isang eye bloodline. Paano ginawa ni Francis ang ganoong bagay? Bahagyang nabigla pa ang Three-Eyed Saint. Pagkatapos ng lahat, ang eye bloodline ni Quentin ay mula sa isa sa 3 pangunahing mata pamilya at ang kasaysayan nito ay hindi gaanong mas mahina kaysa sa pamilyang Golden Sun. Ang Heavenly Piercing Eye ay napakalalim at lahat ay natapos sa isang iglap. Ito ay magiging posible lamang kung makikita ng isang tao ang mga pagbabago sa loob ng eye bloodline ni Quentin. Gayunpaman, posible ba ang gayong bagay? Seryoso ang ekspresyon ng Three-Eyed Saint. Ang spiritual eye ba ng Diyos ni Francis ay may maalamat na kakayahan sa paghuhula. Ayon sa alam ng Three-Eyed Saint, ang 8 Great God Eyes ay may kani-kanilang sangay, at isa sa mga ito ay naglalaman ng kakayahang hulaan kung ano ang maaaring mangyari sa susunod na ilang segundo, o mas matagal pa. Gayunpaman, mahirap iyon kahit para sa mga nasa Void God Realm dahil itinuring nito ang espasyo at oras. Siyempre, ang Three-Eyed Saint ay labis na nag-aaral at nag-iisip tungkol sa mga alamat. Ang kakayahan sa hula ng God Spiritual Eye ni Francis ay batay sa katumpakan at kontrol nito.
Nakikita niya ang anumang pagbabago sa bloodline ni Quentin pati na rin ang kanyang Chi of True Spirit at Bloodline Aura. Tulad nito, maaaring hulaan ni Francis kung ano ang susunod na pag-atake ni Quentin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.